Sa katunayan, para marating ang pinakamalapit na ospital, kailangan pang tawirin ng bangka at habal-habal. Kaya si July pinilit daw makapangutang ng 3,000 piso para madala sana si Ivan sa ospital. Pero hindi na ito inabutan ng bata. Pag uwi ko dito, ayun yung bata. Nakita ko iba na yung lagay niya, yung mukha niya. Sabi ko, sige, mangutang ako. Pumunta ko doon sa Barangay 1. Nakautang ko ng 3,000. Pambayad ko sana yung kupra. Tapos nakahiram ako ng motor. Sabi ko sa asawa ko, magbihis ka, alis tayo. Nung nagbibihis siya, nakita ko yung bata, gumanon. Binuhat ko agad, pinarga ko. Wala. Hanggang wala na. Inano ko siya, mouth-to-mouth recitation. Pinam ko yung dito, tapos mouth-to-mouth kami. Wala pa rin. Sabi ko, wala na. Pagkukopra ang tanging ikinabubuhay ng kanilang pamilya, kaya ang araw-araw na kita hindi raw sumasapat. Yung kopra, mismo yung nagpahirap. Bumaba, tumaas yung bilihin. Samantala, umabot ng 40 hanggang 50 yung kilo. Dati, 1 kilo. Oo. Ngayon, magkano na ang bili? Ngayon dito na lang, 19. 19. Oo. Ibabiyahe nyo pa po yun. Bibiyahe pa, may bayad pa, bawat pagkarga, 50. Yung sasakyan, 50. 100 na bawat sako. So kayo po ba nararamdaman ninyo na pahirap ng pahirap yung buhay? Oo, pahirap ng pahirap talaga. Dahil sa kawalan ng pera, ni hindi raw nila mabigyan ng maayos na burol ang anak. Pagdayigon ang Santos nga Trinidad na usala nga Ibinalot na lang sa kumot ang bata. punuan tungod sa pagpasangyaw, sa pagtuo, nga waray sugat, nga kamaupay, o kamaluluuyon, ilog pasaylo, Mabuti na lang daw at may nagmagandang loob na kapitbahay na tumulong sa paggawa ng ataol ni Ivan. Kahit madilim dahil walang kuryente sa lugar, matyagang pinanday ni Lolo Budok ang ginagawang ataol. Makalipas ang ilang oras, maayos nang nailipat sa kabaong si Ivan. Tama na. Dahil hindi na embalsamo ang bata, kinailangan siyang ilibing kaagad kinabukasan. Hanggang sa huling hantungan, ramdam na ramdam nila ang kahirapan. Pero hindi lang pala si Ivan ang namatay na kapatid ni Jules. Taong 2003, namatay din ang nooy 3 buwang gulang niyang kapatid sa hindi na nalamang dahilan. Taong 2017 naman nang mamatay ang lola ni Jules. Huli na nang maisugod siya sa ospital na 2 oras ang layo mula sa kanilang lugar. Na-stroke ng high blood. Ay, wala kami doktor doon ng hospital. Hindi na ng hospital. Patay din. Para malaman kung bakit nga ba inaabutan na lang ng kamatayan ng ilang residente sa Silvino Lubos na hindi man lang natitingnan ng doktor. Pinuntahan namin noon ang nag-iisang Rural Health Unit o RHU sa lugar. Meron mang pasilidad pero wala kaming naabutang doktor noon. Dinadala naman kasi dito sa amin, malala na yung sitwasyon ng mga pasyente. Kaya paano na namin masisave yun kung malapit na siya talaga bumigay? Sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2018, ang bayan ng Silvino Lubos ang pinakamahirap na bayan sa probinsya ng Northern Samar.
Lumalabas na halos 57% ng kabuuang populasyon o katumbas ng 8,589 na individual ang nabubuhay below poverty line o kulang ang kinikita para sa mga pangunahing pangangailangan. Makalipas ang 8 taon, muli kaming bumalik sa Silvino Lubos. At may mga nakita kaming pagbabago. Kung dati ay maputik, lubak-lubak at walang madaanang tulay, ngayon may kalsada na at may bagong tulay na rin. Noong 2018 kami huling bumisita ng Silvino Lubos sa may Northern Samar. So kung makikita nyo, hindi talaga, pahirapan talaga yung pagbisita sa lugar dahil ito yung daraanan mo, talaga makapal yung putik. Pero makalipas ang mahigit 5 taon, yung dati na kailangan mong tawirin na ilog at putik, eto na siya. Kasi natapos na yung Mondragon Silvino Bridge. So dahil dito, sa tulay na to, mas madali na yung biyahe mula sa bayan ng Silvino Lubos patungo sa ibang mga bayan ng Northern Samar. Kaya ang dating mahigit 2 oras na biyahe papunta sa poblasyon, ngayon mahigit 30 minuto na lang. Pagdating namin sa Silvino Lubos, dumiretso kami sa Rural Health Unit. Sa tulong ng isang non-government organization o NGO ay nakapagpatayo ng bagong Rural Health Unit sa Silvino Lubos. At nito lang, 2024 ay na-turn over na ito sa local government unit. Kaya mas marami nang natutulungan at nabibigyan ng serbisyong medikal. Pinasilip din sa amin ang bagong gawang Rural Health Unit. Mas malawak na ang loob nito at mas marami na raw pasilidad na mapakikinabangan ng mga residente. Ito ang laboratory namin. Dito si Midtech, may Midtech kasi kami ngayon. Malaking tulong din daw ang pagkakaroon ng laboratorio na libre para sa lahat. Ito na ang delivery room namin. Ito po. Ayan siya lahat. Kung sakali, mga emergency. At kung noon walang doktor sa Rural Health Unit, pagsisiguro ng alkalde, ngayon meron ng doktor sa kanilang RHU. So malaking bagay po itong tulong sa inyo dahil kung hindi pa nila binigay sa inyo to, walang RHU. Malaking bagay din yon. Malaking pasalamat namin sa Korean government. Kaya na ba niyang rumisponde sa mga sakit? Kaya na. 2 na yung doktor namin. Isa yung MHO namin. Isang yung programa ng DOH na Doctors de Barrio. Meron na kaming bago lang. May gamot na rin po. Meron na. May gamot na. At saka noon pa man may gamot na rin. Kaya lang yun nga, nagkakaubusan minsan. Lahat ng mga pasyente na kayang gamutin, kung kaya dito sa RHU, ginagawa namin. Ang pagkakaroon ng doktor at pagsasaayos ng kanilang RHU ang pinakahihintay sana ni Lolo Juanito noon. Pero ang malungkot, hindi na niya ito naabutan. Pumanaw kasi si Lolo Juanito matapos atakihin sa puso. Si Jules, napag-alaman din naming lumuwas na ng Maynila para magtrabaho bilang construction worker para makatulong sa pamilya. Importanteng maitayo yung mga infrastructure projects sa mga local governments. Of course, dapat base ito sa pangangailangan. Importante rin na maayos ang mga tulay, kalye, dahil pwede rin gamitin pang-attract din yon ng mga business, ng mga investors. Mabilis ang travel ng mga tao, gagaan ang mga transactions. Napakadilim ng pinagdaanan noon ng mga tulad ni na Jules at Lolo Juanito. Dahil sa kakulangan ng serbisyong medikal, buhay ang naging kapalit. Ngayon, may liwanag na dahan-dahang sumisilip.
Sana'y maging simula ito ng pagbabago at pagbangon ng Silvino Lubos.